Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa noong nakarang taon kumpara noong 2022. May pangamba naman si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa epekto sa ekonomiya ng mga awayan o sigalot sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at maging ang lumalalim na lamat sa relasyon ng pamilya Duterte at Marcos, nangangamba si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na posibleng makaapekto sa takbo ng ekonomiya ang mga gusot o away sa politika. We don't expect that kind of debate to take forever. No? So then it will not do us good. So we hope that this will settle down soonest, and then we can get our acts again. Paliwanag ni Balisacan, kahit saang bansa ay maituturing na red flag para sa mga investor ang mga kontrobersiya sa gobyerno. They want stability, particularly policy, consistency and predictability. That's what they are asking to any in countries where they want to go. Pero naniniwala naman si Balisacan na ang ekonomiya pa rin ang isa sa mga prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos. The economy is, I believe, is all in the interest of our leaders that we sustain the momentum that we have achieved in recent years. No? Otherwise, the gap between our neighbors and us will get wider. Sa ulat ng NEDA at PSA o Philippine Statistics Authority, bumagal sa 5.6% ang gross domestic product growth o paglago ng ekonomiya noong 2023 mula sa 7.6% noong 2022. Mas mababa rin ang 2023 GDP growth ng bansa sa target ng gobyerno na 6 to 7%. Paliwanag ni Secretary Balisacan, isa sa naging dagok sa paglago ng ekonomiya ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, hindi naman daw nangungulelat ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ating mga karatig bansa. Our performance from a global perspective is, as I said, very impressive. I'm not saying it because I am part of the government, but that's how our economic observers are saying it. Ngayong 2024, target ng economic team ang 6.5% hanggang 7.5% na GDP growth. Patapos pa lang ang Enero kaya marami pang posibleng mangyari sa taong ito, pero higit sa mga numero, hiling ng ordinaryong Pilipino na mas makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.